Partner, sa magandang araw. Welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. So ito yung gagawin natin, isang Firefly emergency light rechargeable electric fan. Ang complaint ni customer at ay papaayos niya ay hindi na siya mag-charge. Okay, so yung charging ang problema daw. So ang DC niya gagana pa siya kasi meron pa siyang baterya na natira. Ayan siya. Pagka i-easy natin o i-charge natin ay wala siya. I-try natin kung gana ba talaga o hindi. So plug natin sa kuryente. Ayan siya. Yan o, naka-plug na to. Ito. Yan, power up. Okay. So naka-power na. Pero ito, kita nyo, wala. At barado yung switch sa kanyang ilaw. Ito wala. So yung indicator niya dito, wala siya, patay yung indicator. Tsaka pagka naka-plug to, i-switch mo to AC, gagana sana to pero wala talaga. Pag DC okay yan. Yung AC at saka charging niya wala. So kita nyo, naka-plug yun, diba? Ayan o. Ito. So wala talaga siya. So unang i-check natin, so ating wire, check natin. Yan, meron. Yan, okay. So wala lang siyang, ito yung buksan natin. Ano yung problema? Amoy sunog. Okay, so tanggalin mo natin itong baterya. Safety. Hindi matanggal yung wire. Okay. IMB niya. Tapos yung PSU ito. Yan. So tanggalin na natin para dito tayo mag reading una. Kasi meron ito, gumagana to. So, ibig sabihin, go dito yung motherboard niya. I-connect natin to sa baterya. Alam nyo, pagka nagka-connect to sa baterya diretso, yan o. Gumagana po yan. Siya. Gumagana po yan. Yan. Gumagana siya. Ayan. Gumagana siya. So, ibig sabihin, good po dito. Meron na siyang kaunting corroded dito. Okay na okay po siya. Okay. So, ang tingnan natin, dahil wala siyang charging, ang charging yung naging problema, power supply po. So, okay, check natin sa continuity. Yan o. Ito. I-buzzer natin. Yan. Tapos itong fuse. Ito. Tingnan natin yung fuse niya. So, kung meron tong continuity, tutunog po ito. So wala siya. Yan. So wala. So wala siya. Dapat tutunog to kung good to. So open na siya. Open na tong fuse na ito. So since na break yung fuse, so titingin na tayo sa ibang pisa. Unahin natin mga diode. Yung diode. So okay yung diode. Okay yung diode. Normally, magbase rin tapos mawawala. Okay ha. Okay. Tapos isa din po yung ating switching IC dito. O yung ating regulator, no? Switching regulator. So ito. Itong meron siyang metal na to, itong heatsink na to. So ito yung check natin. Kasi sa pagkasira to, puputog yung fuse. Yan. Yan, tumunog siya. Yan. So magkaibang linya po ito.
Ayan o. Wala na. Tutunog na siya kahit saan. So, itong diode dito, okay naman. Dito. So, may ano ba siya? Isa ito, MB10. Yes, okay. So, tignan natin ano to. Sabi natin analog sanay kasi ako sa analog. Mag-meeting. Okay, dito. So, pagka pipitik siya tapos babalik yung printer. So, sa capacitor po yan. So, ganyan yung tamang reading. Pero pagbalik rin natin ay normal yan. Okay. So, baliktad. Wala, okay. Okay yung diode natin. Tapos dito. So, diode na to. Okay. Tapos baliktad rin natin. Wala. Okay. So, good. Dito lang tayo nagtataka kung bakit lahat ng paa ay pumapalo. Okay. So, ito. Tanong natin sa ating tester mamaya. Bakit pumapalo na itong lahat na ito. Baka dito din. Isa din po ito kasi nagkarugtong po ito. Naka-insert kasi. So, kailangan natin tanggalin yan. Okay. Tatanggal na. Ayan. So, ito. Ito yung problema. Ano? Kita nyo. Sunog talaga to. Ano? Okay. EK3124. So, kanina may shorted to. So, tingnan natin ulit. Kung meron, tingnan natin to. So, ngayon, i-ready natin tong B10S na bridge rectifier diode na to. Itong maliit na to kasi isa din po ito sa dahilan kung bakit mag-trip yung fuse at nasira tong regulator na to, yung ating DK3124. So baka shorted po ito. Ayan, tumutunog kasi ito may positive side at negative side po ito. So, dapat hindi tutunog to, dapat kagana lang to sa tamang pin nya. Ayan, tumutunog na lahat. So, subukan natin sa ating analog. Okay, try natin sa ating analog. Analog tayo. Okay. Dito sa negative side. Okay, dito. Ayan, tapos balik tayo natin. Dapat hindi yan palo, pero pumapalo siya. Dito, ayan, pumapalo lahat. So, kahit saan dito, pumapalo na siya. So, sira itong MB10S natin na rectifier, bridge rectifier dahil natin. So, sira to. Pati itong regulator na DK3124. Okay, so kailangan natin to palitan. So, subukan natin saan tayo makahanap. O, pwede tayo sa online ito mag-order. So, ngayon ka-partners, dumating na yung order natin na spare parts. So, check natin yung in-order natin na parts. So, ito yung transistor diode. So, yan. So, itong isa. Okay, yung glass fuse. So, iba-iba yung sealer na inorderan natin, kaya po nakaiba-iba yung parts na nilalagyan nito. Okay, so ito yung
DK3124. So ito. Okay, so tumpak yung order natin. So ito yung tatlo. So madali lang naman pagka may mga sira, pwede na tayo makapag-order ng online. Kasi mas marami tayong mapilian, mas mura pa. So ngayon kapartner, i-check muna natin yung mga pin niya o ang reading niya gamit yung analog tester natin. Kasi itong bridge rectifier na nakatap dito sa board ay shorted po ito. I-check natin. Kita ko sa inyo. Dito lang, ayan. Siya. So i-tester natin, i-elect natin times 10. So dito sa times 1 lang muna para hindi siya sensitive. Okay, so dito sa ating power supply o issue natin na board na naka-in-circuit yung ating bridge rectifier ay shorted po siya. Yan o, ay magre-reading na lahat ng paa, magre-read siya pagka ganon, pagka ganyan. Pero pagkabaliktarin natin, yan, yun yung kasi nandito yung positive at saka negative dito. So pagkabaliktarin natin yung tester, pagka ganyan, hindi yan magre-read dapat. Pero ito, baliktaran na, gumagana siya. Baliktaran na yung follow ng ating tester. So ibig sabihin may problema to. Ayan. Ayan. So may reading siya, baliktaran. So itong bago natin na i-order, yung side dito, ang side na to ay positive line po. Ito, itong sa may left side. So ating i-check. Yan, may reading siya. Mapalo yung tester natin. Yan, tapos dito, ganyan. Meron. Oo, kasi ito yung easy line. Ito, yung negative line niya. Tapos pagbaliktad natin, dapat hindi siya mag-reading. Yan, oh, wala siya, di ba? Yan. Yan, wala siya. Kabaliktarin natin, saka na siya magre-read kasi ito yung tamang pin niya. Ayan. Okay? So, ito yung good. Dinikit siya. O sa sobrang init siguro. So, tanggalin muna natin yung pandikit para hindi sagabal siya. Ipapatong siya natin dito. So, lagyan natin ng soldering lead yung isang side. Ayan. Subukan natin. Side. Okay. Yan. May lagay na natin. So, itong paa na to ay yung positive, negative yung sa right side. So, ngayon, i-check natin dahil shorted to kanina. Ayan. Ating tester, naka-buzzer mode. Tapos, lights natin. Ayan. So, tingnan natin kung may shorted pa ba. Wala na. Wala na. Okay? So, wala na siyang shorted. Ayos na siya. Talaga siya. So, ito yung tamang reading. So, ito yung tamang reading. Yan. Gumagana yung tester natin. Kasi ito yung positive na pin. Okay? Yan. Yan. Tapos balik tayo natin. Yan. Yan. So, okay. So, ito yung controller.
So sa pagkabit ng controller, kung saan yung tamang posisyon niya, yan yung solder muna natin. Okay, tapos lagyan natin ng second pound. Tapos yung fuse, tanggalin natin yung fuse. Yun siya. Para ma-test na natin. Yun siya. Siya. Okay. Tapos cut natin. Ayan. Fuse. Ayan. Okay, so natin. Test natin ito. Okay. Sa battery yan. May ilaw pa rin. May ilaw. Ilaw siya. Kasi naka-DC. Muna natin. Yan. Off muna natin siya. Pero try natin subukan na lagyan natin lang cord, easy cord na matest natin. So yung baterya nilagay na natin. Tapos ngayon gagamit muna tayo ng test lamp. Test natin kung may shorted. Yan. Okay, so yan. Okay, plug natin yung ating short tester. Okay, so dito natin ilalagay yung ating yan. Okay, so yan natin itap. Okay, tapos on natin. Yan, hindi umilaw yung ating bulb, so ibig sabihin walang shorted. Tapos tingnan natin itong umilaw. Yan, so meron na siyang indicator sa charge. Yan o, meron na siya. So easy natin, try natin to easy. Okay, easy natin. Yan. Yan, gumagana talaga sa AC. Hindi gagana pagka DC kasi may naka-plug siya. Kailangan to i-detach. Okay, so easy natin. Kasi pagka naka-plug siya, hindi gagana yung DC. Okay, so off siya pagka nagcha-charge tayo para mas mabilis siyang ma-pull. So naka-off position siya. So tingnan natin kung nag-charge ba siya yung baterya niya. Sa charging indicator po tayo. So subukan natin kung nag-charge ba yung baterya natin. So ating ilagay sa DC.
Yan, DC. Tapos negative, sa negative, positive. Ilagay natin kung aangat ba yung voltahe niya. Yan. Pagka aangat yan, aabot yan ng 6.93. Ayan. Pag 94 yan, aangat pa yan sa 94. Okay, 6.93. So dapat mag-aangat yan ng 6.94. Okay, so pwede na. So, tapos yung light. Yan. Yung light niya. Off, low, high. Okay, ayos. Oh, so okay na. So, yung proper na paggamit po talaga nito ay huwag natin kalimutan yung charging at saka DC-DC function niya. So, yung DC function, naka-unplug dapat itong wire, tapos baterya yung gagamitin natin. So, DC tayo. Kasi pagka naka-unplug po ito, syempre hindi yan gaganang AC. Pero pagka naka-plug din po ito, dapat dito tayo sa AC. Ayan. Kasi pagka i-DC natin, hindi yan gagana. Pero pagka nakasaksak yan, pag nakaselect nyo sa DC, hindi naman siya gagana, pero may apektadong pisas pagka ganyan. Iinit siya kasi dapat kinakargahan lang yan yung baterya. Dapat naka-opposition pagka na-charge po tayo. Okay? So, tandaan nyo po yung ganitong mga chargeable electric fan o emergency light. Pag sinasaksak nyo po, opposition or AC. Ganun yan. Huwag nyo pong i-DC. So, ayan. So, pagka malapit na siyang mag-full, yung kanyang indicator ay unti-unti mag-iba yung kulay. Yan ay medyo yellow na siya. Malinaw. So, ayan o, iba na yung kulay kanina. So, tingnan natin. Ano na yung kulay? Yellow, unti-unting na green. Okay? Green. So, pagka full charge na talaga yung baterya na yan o baterya niya sa loob, magiging ganyan na yung kulay green. Yan. So kanina red po yun. So ngayon ito na yung kulay niya pagka full charge na yung baterya. So yung baterya nito ay okay pa. So sa mga kapartners natin, sana may natutunan kasi na share natin kung paano at ano yung kulay ng charging indicator niya. So galing sa charging light niya hanggang sa mag full charge niya. Okay? So kapartners, maraming salamat po. Please consider to click to subscribe sa ating YouTube channel. So thank you. God bless. Bye bye.